Si Parago, Leoncio Pitaw alias Parago. Nung nagkakwento-kwento kami, palagi kaming magkita. Ang minupis namin sa Kilusang Mabubukid ng Pilipinas as White, Davao City. So ang kanyang base sa Paquibato District. So ang lapit lang. Ano lang ako ng taxi, mga 5,000, mga 3 oras na doon na kami sa kaniyang pugad. Pagdating namin doon, usap kami. Ano bang pugad niya? Hey, kwento mo nga yung, kasi legend yung Paquibato District. Ang Paquibato District, sir, ang ano niya, ang buong barangay niya, 13 barangay ng Paquibato District. 7 barangay lang ang ano ni Parago. Tawid-tawirin niya. Ito siya. Ang pinakakinaham niya nga barangay, sir, ang barangay Lumyad. Yun ang kanyang kuhan talaga. Yung ano niya. Anong tawag naman sa anong pinakabase niya. Pinakalugar talaga niya. Oo, yung Lumyad. Mga unang bisis, 2, 3, 4, 5. Lumyad ang papunta niya sa akin. Kutay, bakit nandyan ka sa Lumyad? Lumyad. Hindi ka magtawid sa ibang mga barangay. So dito na ako, Kapidro, kasi malapit lang ang kalsada. Makabili kami ng isda, sugba-sugba. Sarap buha. So, ibig sabihin, kasi nga, sir. Tapos, ang PNP dito, kaibigan natin. Ang punong barangay dito at mga konselor niya, kaibigan natin. Kung talaga ba tay? Okay ra ka tay? Okay ra ko, Kapidro. So, punta ka naman dito para usap-usap tayo. Sabi niya, ako, Kapidro, ang bata pa ako, nadun ako sa Front 33. Ang saklaw ng Front 33, Lorito, Agusansor, part ng Laak, part ng San Isidro, tapos part ng Bunawan. Doon ako naka-ikot-ikot, Kapidro. Talaga. Hanggang daw nagkaasawahan sila sa misis niya. Hanggang nung nabata sila. Pangangailangan daw sa habang nagkalawak ang area, unang-una daw na tinatayuan ng revolutionary government ang Talaingod, bayan ng Talaingod. Ang Talaingod daw, 3 barangays lang ang Talaingod. Tapos 79,000 hectares. 1994, pinapasok daw sa Alcantara Ansans. Si Dato Gibang daw Bagani sa Lumad. Naglaban na daw si Dato Gibang sa mga Alcantara Ansans Private Army. Linalapitan daw niya si Dato Gibang. Sabi ni Dato Gibang, mayroon kaming kaambag na force para mas marami kayo. Sabi daw ni Dato Gibang, sino man kayo? Mga NPA kami. Ako si Commander Parago. Yun yung, noon pa yun ay yun yung koda niya. Noon pa. Ganun ba tayo? Agad-agad nagkasundo kayo ni Dato Gibang? Pedro, nagkasundo kami dayon. Kasi interest man nila, Kapidro. Talaga. Bakit napunta kayo dito, Tay? Sabi niya, before pa Ubilio at General Ubilio at Captain Montialto. 1999 yun. 1999. Isa ako sa mga humabol-habol kasi doon. Before pa, dito na ako sa Paquibato. Siyempre, commander man lagi, dito lang ako sa opisina ko. Ako, Kapidro, grade 4 lang ako. Nung naabot ko sa pag-aral, grade 4 lang ako.
Pero kasi magaling ako sa labanan, sabi ng mga nag-una sa akin, magaling ka, Kaparago. Kasi pangasiwaan mo yung unit. Pag ako na, gitayo ko ang tatlo. Gitayo ko ang ano, PBC. Pulang Bagani Kuman. Gihati ko sa tatlo. First Bagani, kalawang Bagani, third Bagani. Kuha, ganun ba? Ganun ka kalakas mag-isip, tay? Daw. Sa, kanang hindi ako sanay magbasa. Hindi ako, sanang tapulan gani, ma'am? Tapulan? Tamad akong magtingin ng libro. Si Parago to, si Parago. Kung ganun ba, saan ba kayo nakaaral tayo na pangangailangan ito ng Pulang Bagani Kuman? Hindi ka man nag-aral, hindi ka man nagtunan ng story ni Mao Zedong. Hindi ka man nagbasa sa story ng Lenin, Injil, Karl Marx. Sa Kapidro, naisip ko lang. Ganon siya. Naisip ko lang. Di, para ka, bakit malapit ka sa mga leaders, di ba? Kasi siguro, para kang ano nila, no? Kasi mga edad mo nun, mga 30, ganyan. 34 ako, sir. So, para kang ano lang nila. Sila, tatay na. Tatay na. Tatay na. Ano lang ako sa kagalingon sa sarili ko, sir, bana. Bakit? Close sila sa akin. Close ako nila ba? Kapidro, dito ka sa tabi ko. Diyan itali ang duyan mo. Dito ako. Parago to, Bakit, tay? Mag-usap-usap tayo. Marami man siya mga joke-joke, tay. Ako din. Nagbata ako sa mga joke. Ano kami, sir? Tapos, Pedro, mga alas 7 na gabi ngayon, no? Mga alas 7 na, tay. Bili tayo ng Coke. Inom ka Coke, tay. So, ako tay, hindi na ako mag-inim ng Coke kasi may diabetic ako. Sa ako lang. Pagdating ng Coke, sir, 1.5. Inom mo niya. 1.5. What talaga? Pinto-pinto eh. Kailan na kayo nakaranas ng bakbakan, tay? Sa Angrami na? Ganon. Sa Angrami na. Ang katawanan kong karanasan, yung paghuli ko ni Ubilio at ni Monte Alto. Bakit ay? Anong ginagawa niyo? Pinuntahan ko sa farm niya. Tapos, simple lang kwento-kwento namin. Tapos, pag tingin ko sa paligid na siya lang isa, nitanong ko nga, sino bang kasama mo dito, General? Dalawa kami, Captain Monte Alto. Pwede bang puntahan mo dito? Pwede man. Sir, sino ka ba? Nang arawan lang ako doon sa kabila. Wala siyang armas? Wala. Nag-arawan lang ako. Habang alam mo ba gaano kahirap namin hinabol-habol sila noon? Habang tatlo na sila nagkwentahan, sir, biglang sa Tagalog, nagdasmagday, tumakbo. Biglang tinakbo. Pinagtakbo ang pursa niya. May mga pusil na, sir. Siyempre, hindi kakilos sila Monte Alto at si Obilio. Wala mga pusas. Tapos, yung sa mantunin mo, tay, sila. Alagaan natin mabuti, Kapidro. Kasi dinig-declare man natin na PAW. Political PAW, ha? Tayo nga na, political prisoner of war. Prisoner of war. PAW.
Ang sa reaction tay ni Ubilio, siyempre sa umpisa takot. Pero sabihan natin na anong proposal sa New People's Army, tapos anong ugali ng revolutionary pursa, kaintindi niya katagalan, nakaintindi si si Monte Alto at si Ubilio. Kung ganun ba? Sabi ko, tay, ang mga tao dito, tay ba, 13 barangay ang pakibato, tay. 7 lang ang solido nimo. Unsa pa man ang uban ng mga barangay, tay. Sa walang problema. Kahit hindi natin mapuntahan ka, Pedro, kung marinig lang nila ganito si Caparago, hindi na sila takot. Makaintindi lang sila sa nakikinig nila. O ganun ba? So parang yung alamat niya, yung pagka-legend niya, yun yung pinairal niya. Ayan, sir. So talaga, alam mo ba, ka Pedro, nga si Caparago ang pinaka-warrior sa New People's Army sa buong bansa? Yun yung ano niya. Oo. Yung ano niya. Inaano ko niya. Oh. Talagang pinagyayabang niya sa'yo. Oh. May ako, ka Pedro, may booklet ako. Ibigay ko sa'yo. Basa-basa ko. Kuya, bawat panid, may picture niya. Bawat panid. Talaga si Parago. Ganun ba? Ganun din siya. Naku, tay. Siyempre tayo, commander. Yung mga chicks tayo ba? Sa mga chicks tayo. Siyempre. Hindi ko na lang isabi sa iyo, ka Pedro. Tingnan nyo na lang sa gawa at mga kwento ng masa. Kung ganoon ba tayo? Pagka patay niya, sir, marami nang nagkwento. Habang kami sa ako sa last gate, kay ang purinarya, sir, may first gate kaming ginagawa, first gate, second gate, third gate. Ako ang fourth gate. Doon ako sa may kabaong. Ganun ka, bakit? Marami malapit magdalaw sa kanya, sir. Pero bakit ka ganun kalapit? Kasi tabi ka na nung kabaong ni Parago. Tabi na kong kabaong ni Parago. Bakit? Ba't napalapit ka sa kanya? Kasama din ako sa white area, sir. Ako naman ang linagay nila sa last nga upuan. Para upuan sa mga entertainer. Marami kaming mga kasamahan dyan sa likod. Nag-entertain sa mga pagkain, merinda, mga iba pa. Ako ang sa malapit ng kabaong. Last interview ko nga, sir, taga saan kayo, sir? Taga Sambuanga. Bakit kilala mo si Parago? Palagi kaming mag-usap, sir, kasi engineer ako. Tapos may obligasyon ako niya bawat buwan, sir. Ano siya obligasyon? Kaya kung hindi daw ako magbigay ng revolutionary attack, hindi daw safe ang kaniyang mga construction equipment sa area. Ganun ba? Sa buhay pa si Parago, kinuwento ko yung bakit na ang mga teritoryo ang mga prawn, kung may maharang sila na mga business, bakit kayo sa iyong pangalan, sir, ang dalahin nila nga tapos na may kausap ni Tatay Ago? Tatay Ago? Tatay. Ayun ang tawag sa kanya? Tatay Ago, yung mga business, sir. Tapos na kami na usap ni Tatay Ago. Hindi na kami magbigay sa inyo. Hindi man, dahil siya, idol namin ito, sir. Dahilan na nagpunta ko sa kanya,
sa ano lang, sa last hour, magkakita ko sa kanyang itsura. O sige, tingin ka dyan. Magbigay ng ano sa lamisa, sir, maglagay ng 10,000 sa lamisa, pambayad sa purinarya. Maraming pira, sir, ba? Ano nila? Iambag nila. Ilagay nila doon sa may Tupperware. Talaga. Baka sundalo ka, sir? So, hindi naman tayo. Pero nalusutan gid mi, sir, sa panahon sa sa lamay niya. May marami yung tropa nga nakapasok. Simple raman pasukin, sir. Basta kabalo lang ka sa kwento. Okay na. Pero marami man din siyang mga kaibigan, sir, na mga tropa pa. Ganun ba? Marami siya. Kaibigan tunay din siya ni Mayor Duterte noon. Pare-pare sila, sir. Pare sila. Pre, December 26, pre, malapit na. Sabi ni Digong, ilan ka baboy paakyat ko diya, pre? Siya, mga 10,000 ka mga tao, mga 5 katag 100 kilos baboy, pre. Ganun kadami. Bakit ilang ba puwersa niya noon? Mga masa, sir. Okay. Milisyang bayan, sir. Bigyan ng baril at uniform. Tapos, kahit hindi naman milisyang bayan, basta kursunada, magsuot ng uniform at maghawak ng baril, i-pull in mo, sir. Ikuan niya, sir, ipalinya niya. Tingnan mo sa video, parang lahat New People's Army. Pero magaling siya sa ganon. Galing siya sa ganon, sir. Sige, yung mga galing niya, sabi mo nga, yung libro niya, lahat ng page, may ano siya, may picture siya. Ano yung galing pa niya na, sabi mo, matindi talaga tong si Tatay Arago? Epektibo siya. Sabi ko, yung guerrilla warfare, tay, sino bang unang nagde-design to? Kasi sa mga bayani, sir, si Mao Zedong, ang guerrilla warfare. Kung sabi mo tay, tamad kayong magbasa, saan ka ba nakaisip? Sa Kapidro, kung magkampo tayo, say Tagalog sa kuan, ma'am, lupig. Lupig ka ng halimbawa, ang process, daghan. Gamay lang. Hindi tayo magpatalo sa Kapidro, sa taktika. Taktika. Marami sila pero wala silang taktika. Maliit tayo pero marami tayong taktika. Yun yung ano niya. Sabi niya. Kapoy kayo, tay. Ang puyat, tay. Tapos hapunan, lakad. Puntang ibang bahay, di makahiga sa kutson, magtali ng duyan, pagkaagahan. Day, siya, yun, ang sacrifice. Yeah. Sakripisyo. Sakripisyo sa bagong hukbong bayan. Kasi yung kontra natin, hindi ito simple. May aeroplano sila, may barko sila, may ground sila. Tayo, ground lang, tapos maliit. Pero sino ang pinakamalaking pursa natin at malakas? Ang masa. Sabi niya. Ganun ba tayo? Magkampo lang tayo. Para hindi puyat si lipat-lipat pa. Wag na, ito man yung konsepto natin. Kasi wala siyang kampo talaga. Walang kampo, sir. Ikot-ikot. Anong style niya? Halimbawa, ngayong gabi, dito. Basta tahimik ang tempo, dito. Pag may makadisturbo or wala, lipat ng mga 30 minutes lakad. Ganun lang kalalapit, malapit lang yun. Malapit lang. Medyo tahimik ang panahon, sir. Pero kung malakas ang military operation,
Ang layo, sir. Tulad ng Pakibato, lakari nila, sir, yung Lorito, Agusan, sir. Layo. Mga isang linggo siguro. Tapos ikot. Tapos ang masa, sir, ang laking, ano, sir, ambag nila sa gawain, sir. Mag-isip sila sa 2, 3, 4. Anong baril? Armalite, Garan, Carbine, Bushmaster, bla bla bla, Masinggan. Anong dala nila? Gastob, ano na? Takugpak. Diba? Mag-analyze si Kaparago, sir, na posible magtagal. Kung malaking pack, may mga gastob, posible mga 15 days. Saan yung patungo nila? Puntang ganito nga baryo tay. Sige, sundan ninyo. Pag dating sa itong barangay, tingnan niyo. Ano sila, sir? Lagay nilang kanyang pack. Saing sila, sir. Tali sila ng duyan, sir. Okay. Pag ganun sila. Nailalatag niya yung nagiging rota. Oo, ruta. Sabi niya ng kanyang pursa, palagi tayong SOP, walang magtali ng duyan, lapag tayo sa lupa, magsaing tayo ng bigla, kasi ibaon natin, lagyan natin ng ating mga lunchbox. Posible mga 3 araw hindi tayo kasaing. Doon tayo magdaan. Depende sa kilos nila. Love siya sa kaniyang mga pursa, sir. Ganun ba? Tropa. Sige nga, ano yung nakita mong, bakit siya love ng pwersa niya? Magaling siya mag-isip, tapos kung anong pangangailangan sa individual, sir, tulad ng mga brief, mga panty, jacket, t-shirt, kalo. Siyempre, mga magsasaka doon sa community nila, wala sila kasubok ng ano, sir, mga Levi's, mga North Face, tay. Tikma naman kami tay ng Levi's na kalo, tay. Problema. May problema. Kayo, gusto mo ba Levi's nga kalo? Tay, ang tagal na tay, wala pa akong kasabi sa iyo, tay. Levi's na kalo, cup. Ang maganda, kayong 10, bilihan kayo ng Levi's na kalo. Ay, salamat tay. Salamat tay. Kayo, anong klaseng pante gusto mo? Bra? Kasi marami rin siyang mga babae, sir. na tao. Mga babae. Ulaw man mi tayo pero kanang pinaka maganda sana tay. Hindi pa kami nakatikim tay. Yung pinaka maganda. Sige. Tawagin mo si yung mga expert. Magtawag sila, sir, ng taga UM, taga Ateneo. Ay, unsay mayong panty ug bra. Ito tay. Sige, lista. Bilihan natin sila para makatikim sa natikman nyo. Ganun. Sapatos tay. Robertson naman yung palagi tayo. Grosby tay. Grosby. Pagdating mga 3 araw, darating na, sir. Ang lipay. Pero pagkapatay niya, sir, iba na ang administrasyon. Wala na. Pauwi, maglaylo. Watak-watak na sila, sir. Mga tao niya. Watak-watak. Kasi hindi nadala ng sumunod. Oo. Wala ng first PBC, second PBC, third PBC, wala na. Watak na, bungkag. So, tapos, sa panahon niya, sir, kaibigan kami,
malaking mga mas mobilisasyon namin sa siyudad sa Davao City, sir. Minsan manawag ako, sir, tay, wala kaming bigas sa opisina, tay ba? Mga 3 araw na wala kaming saing, tay. Tsaka, sige, anong pangalan mong totoo at valid ID mo at cellphone number mo? Padala ako sa Palawan. Makabili kami ng bigas, sir. Mga 3 sako. Ganon? Oo, magkakaon mi, sir. Ang aming alawan, sir, 2,000. Kung ibigay yung pizza 5, sir, pizza 15, wala na, sir. Kasi buong buhay mo, 2,000. 2,000 lang, sir. 300, 1,300, 2,000. Diya, rin 2,000, sir. Hinto sa 2,000. Ano sir? Maganda, sir. Sa akin, si Tatay Ago, sa akin. Ago talaga ang palayaw pala niya? Oo, Ago, sir. Parago, Ago. Hindi ko mahirapan, sir. Panahon sa kanya. Ay, pwede, sir? Okay lang. Panahon niya, sir, wala ko, parang gaan lang sa akin, sir, ba ngasiwa sa KMP. Marami man kami, sir. May mga sekretariat kami, may staff kami. Ang eksikom namin, sir, 5. May staff kaming 12 yata, sir. Mga sekretariat. So, kung wala kaming resources, sir, mahirap kainin. So, maghanap akong diskarte, sir, kung paano ko sila magutuman. Sa akin man yan, sir. Magsakit man ang ulo ko, sir, kung tig-saing na, walang agahan na, walang masaing. Problema, sir. So, si Parago, manawag ko sa kanya, tay, maawa ka man, tay. Padalhin mo kami ng bigas. Wala na kami bigas, sir. Tay, mga 1 linggo na siguro, wala kami bigas. Saan tagal ninyo nagtawag? Tagal ba? Bakit? Huwag kayong mahiya. Sige. Kasi sana naging base mo nun sa Davao City? Davao City, sir. Ang among minupis. Tapos pakibato siya. Lapit lang. Pero noon, sir, ang hirap puntahan kasi ang kalsada. Hindi pa konkreto. Daanan ng kabayo. Tulad ngayon na maganda na, pero wala nang Parago. Maganda na ang daanan, pero wala na yung Parago. Pero malaki silang ambag, sir, na ayaw daanan ang Pakibato. Kasi mas mabilis ang mga KM, mga Kennedy, pagpasok ng Pakibato. Yun ang rason daw ngayon, ayaw nila. So, mukhang tayo, kan mga magsasaka ba, kailangan magandang daanan, magbili sila ng motor, multicab, umbak, mga bla bla, bus, jeep. Sa ayaw natin kasi hindi tayo magtagal. So maghanap naman tayo ng teritoryo na pulubundukin. So maiwanan natin sila. Sabi ng mga masa doon na ang Lucky pala Pedro, ang ambag ng ayaw, si Tatay Parago pala. Oo, siyempre, mga military operation, magsakay og kiim, ang lapit lang. Ayaw niya pagkalsadahan. Nagawa siya. Yun ang naging rason pala na. Kaya may Parago rin na nakaikot-ikot. Para may Parago rin. So, yun ang mundo mo. Ang kaibigan namin, Parago. Pero hindi naman to magtagal, sir, yung pagkakaibigan namin kasi 2011 siguro, sir. 2011 hanggang 2015. Kaya pag upo ni Pangulong Duterte, yun naman nagsimula, sir, ang kasagsagan ng ugisi natin ito, putang ina kayo. Naghiwalay-hiwalay mi. Kahit saan na lang kami pupunta. Nabasag kami. Hindi na kami palaging nagtitipon. Hindi na kami palaging mag-usap-usap. Kasi ang mga cellphone namin, saboy, kay siyempre, sabi ng partido,
mamonitor sa drone, sa website. Ayaw na kami pa dalahin ng cellphone. Sa isa ka team, isa na lang ka cellphone. Ano na lang. Yun yung isa rin sa naging kwanyo, yung hindi na kayo makakommunicate na maganda. Tapos ano sir, ang tinatawag namin ang kamulatan ba? Ano sir, nagbaba. Pag hindi na kami mag-usap-usap, nagsiring ng sitwasyon, magbaba sir, magbaba. Tapos hindi na namin update ang ano pa ba kalakas ang mga front. Hindi na namin update ang ano pa ba kalakas ang National Committee. Wala naming update sa ano pa ba kalakas ang International Committee. Lalo na pagkapatay ni Jose Maria Sison. Tanong na lang kami ng tanong kahit sino. Sino kaya ang ipulit? Papalit. Sino kaya ang ipapalit? Hindi katulad noon sir na sino ang right hand ni Sison. So si ano man to, si itong mag-asawa, si Samson. Putol kami doon sir kung sino pa'y assistant ni Samson. Nakarinig lang kami sa bandang ulahi nga si Alandone. Dugay na matay si Alandone. Matay mo Samson. Putol na yun. Hindi namin naka-alam kung sino pa ang ipapalit. Wala na. So, sila mismo sa International Committee, sir, wala na, nagwatak-watak na sila. Ang buhay karon ang National Committee dahil ay nandun pa ang Kabag, yung Makabayan Black. Sila na ang nagmaniubra sa buong administrasyon. Sila na. Yun ang dahilan na sobrang gulo ng administrasyon. Kaya wala man silang ibang iniisip yung paano natin ito guluhin. Yun lang naman. Yun naman ng kanilang mga ginagawa. Yun yung episode ni Kabinoy.